Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Totoo ba talaga yan? Hindi makapaniwala na tanong ni Chloe sa kanya. Nang makita nito ang dibdib niya dahil sa pinasuot siya nito ng elastic cage bikini. Nahiyang tumango si Eunice dahil halos nalantad na dito ang dibdib niya. Bagamat may tabing pa naman pero sa tingin niya, litaw na ang buong kahubdan niya. Kasalukuyan silang nasa isang shop na pagmamay-ari ng dalawang magkapatid na sina Chloe at Tasha. Dahil maaga silang umalis ng umagang yun sa cabin at napag-isipan ng mga ito na magtungo muna sa downtown. Ang mga lalaki naman ay naiwan sa cabin dahil may pupuntahan daw ang mga ito. Pwede lang si Sandro na kasama nito ngayon si Elena at napagpasiyahang mamasyal at magsarili muna ang dalawa. Pagkakataon daw nilang sulitin iyon bago sila umuwi ng Pilipinas. Tiyak na magagalit na naman si Jackson sa kanya dahil hindi niya magawa ang misyon niyang akitin si Sandro. Hindi na nila kasama sina Sandro at Elena. Sabay-sabay silang umalis kanina pero nag-iba ng ruta ang dalawa gamit ang kotseng hiniram ng mga ito kay Tasha. Habang si Britney naman hindi na muna ito sumama sa kanila at may importante daw na lalakarin. Susunod na lang daw ito mamayang gabi. Si Lexi naman ay umuwi na din ito dahil may tatapusin pa daw itong trabaho. At baka magalit na daw ang boss nito. Magkita na lamang daw silang dalawa bago siya umuwi ng Pilipinas. Humingi siya ng paumanhin dito dahil hindi na niya ito napagtuunan masyado ng pansin. Nako, hindi ko kayang magsuot ng ganyang damit. Tanggi ni Eunice nang bigyan siya ulit ni Chloe ng lingerie na parang ganoon din ang mga ibinigay nito sa kanya noong nasa honeymoon sila ni Jackson. Please Eunice, just this once. Don't wear anything inside. Tingnan mo, ang sexy mo. Sana lang meron akong ganyang katawan, no? Pero medium size lang talaga ako. Napabuntong hininga naman siya. Wala na siyang nagawa kung hindi ang isuot iyon. Pagkatapos ay kinuhanan ulit siya nito ng pictures. Huwag kang mag-alala. Katawan lang yung pipicturan ko sa'yo. Hindi kasama yung ulo mo. Sabi nito at pumwesto na siya at i-model ang lingerie iyon. Hold that pose. It will make a great photograph. Sabi nito na nakatayo siya at nakaside. She didn't wear any undergarments to cover and support the breast. Nipple pad lang ang inilagay niya dahil sa pakiusap na din ni Chloe. Tutal babae naman ang mga kasama niya. Kaya wala na din siyang nagawa at pinagbigyan na lamang ito. Perfect! Since winter ngayon, hindi ka makakapagsuot ng revealing na damit, so I suggest that those are the clothes to attract your husband more. Sabi ulit ni Chloe, at inabot nito ang isang bodycon dress na kulay gray na hanggang sa kanyang hita, itim na stocking at kulay rust na long coat, upang maakit ang kanyang asawa. O baka hindi ma-attract yun sa kanya, baka na naman insultuhin pa siya nito. Ngayon, bagay ba sa iyo ang mga damit na ito? Ay, nakakalokong tanong nito. Alam kong bagay to sa iyo, masiglang sabi niya. Okay, siguro siya sa akin pero ang mahal naman ito. Sabi niya na halatang hindi basta-basta ang tela niyon dahil sa ganda ng mga iyon. Na, don't worry about the price. This is all free and I know Jackson will surely like them. Trust me in this. Wala na siyang nagawa kung hindi ang muling magpalit ng damit. Kailan pa siya nanalo sa mga ito? Na makapagpalit na siya, napanganga naman si Chloe na makita siya. They're perfect. Tasha, come over here. Stop calling your boyfriend. Sigaw nito sa kapatid nito. Ano bang problema mo? Akala ko pa naman nasunugan na tong shop natin. Wow! You're sexy and elegantly beautiful that really emphasize your body. I told you, sister. Magandang gawing modelo si Eunice. Sabi ulit ni Chloe. Tasya, bigyan natin siya ng sexy na damit bago siya umuwi ng Pilipinas.
Sabi naman ni Chloe. Sure, nakangiting sabi naman ni Tasha. No, it's okay. May mga hindi ko pa na isusuot yung ipinigay niyo sa akin. This is enough and thank you. Kalokohan, mahal? Free ito. Pilit naman ni Tasha. Wala na siyang nagawa kung hindi tanggapin ang mga iyon. Pagkatapos niyon, kaagad din silang umalis at nagpunta sa isang mamahaling restaurant. Kasama naman nila ang bodyguards ng mga ito. Pagkatapos nilang kumain ng tanghalian, nagkayayaan ang magkapatid na mag-road trip muna. Kaya wala na siya nagawa kung hindi ang sumunod na lamang sa mga ito. Paano natin malalaman kung aling mga hayop ang babarilin? Biglang tanong naman ni Jackson kay Vandrex habang nakatutok ang rifle nito sa target niya. Nakamarka sila ng kulay pulang pintura. Sabi naman ni Vandrex. Maya't maya nakita ni Jackson ang isang usa na may kulay pulang marka sa katawan nito. Good luck, sinabi ni Vandrex sa pamamagitan ng device sa kanyang tenga para magkaroon sila ng connection na apat at nagkanya-kanyang akyat sila sa puno. Napangisi siya sa sinabi nito. Maaari niyang patayin ang usa. Napakatahimik ng paligid sa gubat na punong-puno ng iba't ibang klaseng puno. Hindi naging mahirap sa kanila ang magmanman ng hayop na target nila dahil hindi na umuulan ng snow. Kapag pumupunta siya sa Amerika, sa bundok na iyon ang madalas na pinupuntahan nila ng mga pinsan niya. Ang mga aso ng iba't ibang klase ng hayop. Pero ang usa ang tanging alaga na pinakawala ni na Horace at Vandrex sa malawak na gubat na kanilang teritoryo. Para silang mga hayop kapag ganoong pangangaso ang adventure nila, habang ang ibang hayop ay walang kalaban-laban na kanilang pinapatay. Alam niya mukhang malupit ito, pero who cares? Wala man lang siyang pusong babae, maliban sa mga mahal niya sa buhay. He took the rifle. Bago niya kalabitin ang gatilyo, narinig niya ang pagbip ng kanyang cellphone. Hindi niya pinansin iyon at nakatutok lang ang tingin niya sa usa na nasa di kalayuan lamang ito. Ngunit muli siyang naputol ng isa pang tunog ng kanyang cellphone. Sa inis kinuha na naman niya ang cellphone at baka importante ito. Nakita niyang si Chloe ang nag-message sa kanya. That brat. Akala niya kung sinong importante. Hi Cass, may email ako sa'yo. Buksan mo dali. Sana ay masiyahan ka sa iyong araw sa shooting ng beer, di ba? Ino-open niya ang email nito. Hey Cass, I just found out that your wife's a bombshell. Salamat sa kanya. Nakasave kami ni Tasha sa bayad ng aming modelo. Bibigyan ka namin ng kopya ng kanyang magazine sa lalong madaling panahon. Dalawang magkasunod na putok ang nagbigay ingay sa paligid. Nawala sa sariling napindot niya ang gatilyo. Nang makita niya ang mga larawang iyon, kasunod niyon ay ang pagtigas na iyon sa pagitan ng kanyang mga hita. Bro, na-miss mo, sabi naman ni Horace at tinawanan siya nito through air connection gadgets. Napamura naman siya. Paano nito maipapakita ang katawan sa isang magazine nang walang pahintulot niya? Those buttocks in the boobs was perfect. Muli niyang inilagay ang cellphone sa kanyang pocket at marahang bumaba ng puno. Dahilan para magtakbuhan muli ang mga usa. Teka bro, saan ka pupunta? Tanong naman ni Phil sa kanya. Nawala na ako ng gana. Uwi ka naman niya dito. Sumampa siya sa bakod at tinungo ang maliit na kabin na kinapaparadahan ng Wrangler na ginamit nila. Maya't maya nakasunod na ang apat sa kanya. Anong problema bro? May bumabagabag ba sa'yo? Tanong naman ni Vandrex. Gayong ka lang yata hindi nakadali ah. Sayang hindi ko na i-record. Natatawa na wika ulit ng gagong si Horace habang hawak nito ang video camera nito. Kung hindi niya lang pinsan ito, nasapak na niya ito. Kanina pa siya nito pinagtatawanan. Shut up you jerk. Bulyaw niya dito. Nagibit ng balikat naman si Horace at pumito. Dahilan para magsiktakbuhan at magsilapitan ang mga usa sa bakod at nagsilbing panangga para hindi makalabas ang mga ito. Oh, malaya mo na silang mababaril kung gusto mo. Sabi naman ni Vandrex. Hindi niya pinansin ito, pumasok siya sa loob ng Wrangler. Hindi naman siya papatay ng hayop kung kusa lang itong lalapit. Walang thrill iyon. Ang siste, ginawa pa siyang bata nito.
Naliligalig pa rin ang katawan at utak niya sa nakitang magandang hubog katawan ng kanyang asawa. When was the last time he had? A month? 2 or 3? Hindi niya alam dahil sa sobrang busy niya sa trabaho. Hanggang sa mga sandaling iyon parang may gustong kumawala na matigas na bagay na iyon sa kanyang kandungan. At alam niyang bumubukol yun. Kumalma ka. Bibigyan kita ng kasiyahan sa ibang pagkakataon ngunit hindi ngayon. Bulong ng isipan niya sa kanyang sarili. Kahapon lang nakagawa ang asawa niyan labag sa kagustuhan niya. At ngayon muli nitong hindi sinunod ang gusto niya. Hindi ito nagpapaalam sa kanya. She may be the silent type, but she had a mysterious woman. Ilang mga lalaki na ba ang tumikim sa katawan yon? Naikuyom niya ang kanyang mga kamao sa galit. Let's go home! Sigaw niya sa mga ito. Nagpanik naman ang tatlo sa sigaw niya. Alam na mga ito na kapag ang isa sa kanila ay bad mood, agad silang nakakaintindi at nagiging masunurin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang asawa. Nakailang ring na siya pero hindi nito sinasagot iyon. Napamura siya. Alam mo talaga kung paano ako galiting babae ka. Hinding-hindi mo ito malalampasan sa buong buhay mo. Ang parusa na ibibigay ko sa'yo. Sorry guys, we're late. Sabi ni Tasha na makarating sila sa loob ng kabin. Nakita niya sina Horace, Phil Vandrex, Elena, Sandro Clet at si Jackson na nakasalubong na naman ang mga kilay nito. Nakaupo ang mga ito sa couch at abalang nanonood ang iba sa flat screen TV. OMG Clint babe, you're finally here! Sigaw naman ni Tasha at nagtatakbong pinuntahan nito si Clint at pinupog ng halik sa mga labi nito ang nobyo. Si Chloe naman ay lumapit din ito kay Phil at hinalikan nito sa mga labi ang nobyo. Ang kanyang mga nasaksihan ay mga magkakasintahan na nagmamahalan. Nanginginig ang kalamnan na unti-unti siyang lumapit kay Jackson na ang mga mata nito'y nakatuon sa kanya at seryosong nakatitig ang gwapong mukha nito. Habang ang mga babaeng pinsan nito ay masayang nakikipagharutan sa mga nobyo ng mga ito. Alam niyang mapapahiya si Jackson kung wala siyang gagawin. Dumukwang siya at mabilis na hinilikan nito sa mga labi. Nag-init ang mga pisngi niya sa ginawa niya. Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ng asawa. Pero saglit lang naman yon, bagamat hindi pa rin kumukurap ang mga mata nito. Pero mariin siyang tinitigan nito. Excuse me, I just go to the kitchen. Paalam niya at saka umalis at mabilis na tinungo ang kusina. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya nang lumabas siya ng sala. Kailangan niya ng tubig. Tinungo niya ang water dispenser at pinuno ng tubig ang basong hawak niya at marahang uminom. Medyo kumalma ng kaunti ang katawan niya. Muntik na siyang mapasigaw nang maramdaman ang kamay na iyon ni Jackson sa kanyang baywang at marahang ipinulupot nito ang mga iyon. Niyakap siya nito patalikod. Hindi siya agad nakakilos sa ginawa nito. Bakit ba ang hilig nitong gawin yun sa kanya? How was your day, sweetheart? We don't talk about lately. Isn't it a nice day? Bulong nito sa likod ng kanyang tenga. Naramdaman niya ang init ng hininga nito sa pisngi niya na pumapaso. I think it's a little warmer than yesterday. Wika niya bagamat kinakabahan siya sa ikinikilos nito. Alam niya may kasamang insulto na naman ang pag-uusap nila. Hindi mawawala iyon. Yes, gusto ko ang ganitong klima. Muling-bulong nito sa kanya. Parang may mali siya ang pagkakasabi nitong iyon. Kung kaya't nagsitayuan lahat ng balahibo niya. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang kanyang sarili. Let go of me, Jackson. Sabi niya at hinawakan niya ang kamay nitong nakapulupot sa kanyang baywang. At inalayo niya ang mga iyon. Nakahinga siya na maluwag dahil nakalayo din siya dito. Pero nakakailang hakbang pa lang siya nang muling hawakan nito ang kanyang baywang. At walang kahirap-hirap siya nitong binuhat at pinaupo sa kitchen table. Jackson, what are you doing? Madiin na wika niya. Inilapit pa nito ng husto ang katawan nito, while her legs slightly parted ways. Dahilan para makapasok ng tuluyan ang katawan nito. Their positions were unusual.
habang ang dalawang kamay ni Jackson ay nakapatong sa ibabaw ng lamesa at napapagitnaan niyon ang katawan niya. Ang mga kamay naman niya ay nagsilbing balanse sa kanyang likuran bilang suporta upang hindi siya mapahiga. Dahil mas inilapit pa ni Jackson ang katawan nito sa kanya at ang suot niyang bestida na hanggang sa kanyang mga hita ay tuluyang nalilis pataas. Alam na alam ni Jackson kung paano siya nito nakukorner. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam na maramdamang sweet sa iyo ang isang babae? Sabi nito habang nakatitig ang mga mata nito sa kanya. Alam niya kung ano ang pinupunto nito. Ang ginawa niyang paghalik dito kanina. Sinasabi na nga ba niya? Kung sa tingin ng iba sweet ang ginawa niya pero para kay Jackson, alam niyang pinagtatawanan lang siya nito. Ayoko lang kasing mapahiya tayo. Nakita mo naman kanina sina Chloe at Tasha. And I think I was obligated to. Like a husband that is patiently waiting for his wife. So he deserved a kiss from his wife. Ginawa ko lang ang part ko sa pagpapanggap natin. Paliwanag niya at nagbabase ng tingin sa pagkapahiya niya dito. Wala naman kasing mali sa ginawa niya kanina. Pasalamat pa nga ito at nakikipag-cooperate siya. Napakislot siya ng pinadausdos ng kanang daliri nito ang kanang pisngi niya. Pababa hanggang sa iangat nito ang kanyang mukha. So are you telling me that you're a responsible wife to your husband? Tumango naman siya dito. I think you have to receive a lot of punishments for today, sweetheart. Mahinang sabi nito. Punishment? Sabi niya sa nanlalaking mga mata. Bagamat kinakabahan siya na baka dahil hindi niya sinusunod ang utos nitong bantayan sina Elena at Sandro. Yes, sweetheart. Una sa pagsusuot mo ng bikini at lingerie. Alam kong karaniwang ginagawa ay yun ng mga babae. Pero ikaw, hindi malang nag-abalang magpaalam kung papayag ako. Kaya ngayon tanggapin mo ang parusa ko. Pagkasabi niyon, hinalikan siya sa mga labi ng mariin. Bagamat saglit lang yun pero nag-iwan ng bulta-bultahing kuryente sa kanyang katawan. Yes, pero hindi ko naiisip na mahalaga yun sa'yo. Makulit kasi ang mga pinsan mo. Wika niya, nang malayo na ang mukha nito sa kanya. Paano nito nalaman ang ginawa niyang iyon? Huli na pero pumayag ka na. At pangalawa, sa hindi mo pagsagot sa mga tawag ko. Madiin na sabi nito. Maybe I was busy that time. Paliwanag niya. O hindi naman kaya naka-silent ang cellphone niya. Yeah, you're busy that time. But still you deserve another punishment. Muling sabi nito. Hinawakan nito ang pang-upo niya. Dahilan para mapalapit lalo ang kanilang katawan. She felt something hard between her legs. Tila bakal iyon. Naramdaman niya ang bawat kalamnan nito na nanginginig sa pangangailangang makuha siya. Hinawakan nito ang kanyang nakataling buhok at inaangat nito ang kanyang ulo. At yumuko ito. Dumapo ang mukha nito sa kanyang leeg. Alam na niya kung ano ang susunod na gagawin nito. Tama nga siya. Dahil sinipsip na naman ito ang kanyang leeg. Hindi siya makakilos dahil nakasuporta ang mga kamay niya sa lamesa. Kapag pinigilan niya si Jackson, malamang mapapahiga sila pareho. Nakakapaso ang mga labi nito sa kanyang leeg. Tama na, Jackson. Baka may makakita sa atin. Pagmamakaawa niya rito. Nang makontento si Jackson ay inalayo nito ang ulo sa kanya. So what? Wala silang pakialam. Namamaos ang tinig na sabi nito. Tama na, Jackson, please. Hindi tumutugma ang kanyang hingal na pagtutol sa pangangailangan sa kanyang mga mata. You know what? When you kissed me very gently a while ago, I didn't feel like I was satisfied. Bakit lagi mo na lang akong binibitin, Mrs. Sylvester? Ilang beses kong pinipigilan ang sarili ko na huwag maakit sa'yo. Hindi mo ba alam na ang laking torture nito para sa akin? Dahil diyan, ito ang parusa mo. Sabi nito at hinawakan nito ang mukha niya. Gamit ang dalawang kamay nito at mapusok siyang hinalikan sa mga labi niya.
Pilit na isinisigaw at pinapaalala sa kanyang utak na kinamumuhian niya ang kanyang asawa. But the protest inside her mind died instantly. In a split second, she opened her mouth to him widely. Ipinikit niya ang mga mata at nang pansamantala niyang igalaw ang kanyang dila para suklian ang dila nito. Narinig niya itong umungol at nakaramdam ng panginginig sa kanya. Tila para siyang nalulunod. Inangkin nito ang mga labi niya na para bang ang tagal na nilang hindi ginagawa iyon. Tinutupok siya na mainit na halik nito. Oo, muli siya nagparaya. Dahil alam niyang hindi maganda ang kahinatnan ng lahat ng pagpaparaya sa asawa. Ay wala na siyang pakialam. Talaga ngang nakakawala sa kataniuan ang mga halik nito. Naramdaman niyang bumaba ang isang kamay nito at marahang kinuha nito ang isang kamay niya. At nanlalaki ang mga mata niyang nang ipahawak nito ang matigas na bagay na iyon sa kanya. Habang hawak nito ang batok niya bilang suporta niya upang hindi siya tuluyang mawala ng balanse. Bagamat may suot naman ito pero ramdam pa rin niya ang tigas niyon. Habang si Jackson, nakapikit pa ang mga mata nito. Kumakawala ang munting ungol sa mga labi nito. Habol ang hininga nila nang maghiwalay ang mga labi nila. I want you. Alam mo ba kung gaano kahirap ang magpigil? I know you felt the same way too. And don't you dare deny it. Anas na wika ni Jackson sa punong tainga niya. At halos nakayakap na ang katawan nito sa kanya. Alam naman niya iyon maging siya man ay nawalan din siya ng katinuan. Pero alam niyang hindi tama iyon. Alam niya na pagnanasa lang ang nararamdaman ni Jackson sa kanya. Narinig niyang bumukas ang pintuan ng kusina. Mabilis niyang inilayo ang kamay mula sa matigas na bagay na yun kay Jackson. Dahil sa gulat, itinulak niya papalayo ang asawa. Pero hindi man lang lumayo ang katawan ni Jackson. Dahil kulang ang puwersa niya sa pagtulak dito. Oh my gosh! Eunice? Jackson? Nanlalaki ang mga matang sabi naman ni Tasha. Kasunod nitong pumasok naman sa Elena. Tasha, ano naman na nakakagulat kung ano ang ginagawa nila? Ikaw naman kasi. Bakit hindi mo pa sila pagtabihin sa iisang kwarto? Ayan tuloy. Lumabag tuloy sila sa roles mo. Natatawang sabi naman ni Elena. Namula ang mukha niya sa nakita ng mga ito na ayos nila. Alam ko, palagay ko, nanonood ako ng live. Nagkakamali ka, Tasha. We were just kissing, nothing else. Paliwanag naman niya dito. Tumawa naman ulit si Elena. Hoy Jackson, ibaba mo na kasi si Eunice. Bawal inuupo ng lamesa, no? Inilalayan naman siya ni Jackson pababa at mabilis niyang inayos ang kanyang sarili. You safe again. Sa susunod, hindi ko maipapangakong hindi kita madadala sa kama. Bulong sa kanya ni Jackson. Pagkatapos ng lumabas na ito ng kusina, tila tumigil ang pag-inog ng mundo niya sa sinabi nitong iyon. Anong ibig ipakahulugan nito? Hindi na niya naririnig ang mga tudyo sa kanya kanina ni Elena at Tasha dahil ang tanging nasa isip niya ang sinabi ni Jackson.